Yes, Jesus. We worship you. We continue to love you, Father. And Lord, we invite your presence in this place tonight. Panginoon, maghari po kayo sa aming mga puso't isipan ngayong gabi. Pinapapasok po namin kayo ng buong buo, Panginoon. Thank you, Father. We do believe, oh Father God, may gagawin kayo extraordinary tonight. Something great, something bigger, something extraordinary, Father God. And we claim it, Father. And all people of God will say, Amen and amen. Come on, let's give Jesus praise. At bago ka umupo, batiin mo yung tatlong katabi mo or nasa likuran ng isang magandang gabi with a smile. Alright. Sino excited ngayong gabi? Pwede ko ba makita lahat ng kamay ng excited ngayong gabi? Alright. If you are so excited for the word today, ako rin, sobrang excited. And ngayon, tayo ay nasa pangatlong part ng ating series. Ano bang series natin ngayon? Again, with power. Power of prayer. And sa ikatatlong part ng ating topic for this night, pinamagatang kong, or title na lang ng aking topic for tonight, it's all about, sabihin nyo nga, say it with me, devoted prayer. Again, with conviction. 1, 2, 3. Devoted prayer. Alright, let's open our Bible in Matthew chapter 18, verses 18 to 20. If you have your Bibles with you, read it aloud with me. Or kung wala kayong dalang Bible, you can see it on the screen. But make sure may dala pa rin tayong Bible, alright? Verse 18. Say it with me. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Last verse 20. For where two or three gather in my name, there am I with them. All right, thank you, Lord, for your word. And tonight, hindi ko na patatagalin, no? We will discuss one character in the Bible na nagpakita talaga ng isang matinding paano siya as in devoted na prayer. There's no other than Elijah. Sino nakakakilala kay Elijah? Kilala niyo si Elijah? Hindi yung kaklase niyo, ha? Si Elijah. Alright. Si Elijah. Alright. Sino nga ba to si Elijah? Alright. Meron lamang tayong tatlong points for tonight. Tatlo. Number 1 point. If you have your notes with you, take it down. Number 1 point. Extraordinary strength. Number 2, it moves mountain. And number 3, restoration. Nagets niyo ba? Number 1, extraordinary strength. Number 2, it moves mountain. Number 3, restoration. Alright, let's dig in kung bakit natin acclaim yung mga points na yan ngayon. Alright. Basahin natin sa 1 Kings chapter 17. Point number 1, extraordinary strength. Sabi dito, now Elijah, the Tishbite from Tishbe in Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. All right. Okay, ganito daw ang scenario. All right, let's summarize. Sa 1 Kings 17 to 19, nandoon yung buong istorya ni Elijah. Ganito ang nangyari. Sa-summarize ni Kuya JJ para medyo mas mabilis at mapag-usapan pa natin na mas detailed pa. Ganito daw ang nangyari. Si Elijah daw,
nung nagpe-pray siya one time, and nakausap niya ang Lord, may sinabi sa kanya ang Lord na ganito, Elijah, Elijah, sabihin mo kay King Ahab na magkakaroon ng tagtuyot ng maraming taon at hindi ito titigil hanggat hindi ko sinasabi. Hanggat di mo sinasabi, ikaw, Elijah. Wow. Did you get the point? Ikaw, si Elijah na ordinaryong tao lang, pupunta ka sa hari at sasabihin mo doon, Hari, magkakaroon ng tagtuyot dito. Wala ka na magagawa. Pagka sinabi ko, tsaka lang titigil. Wow, batas, di ba? Could you imagine? Alright, para mas maintindihan nyo, layman's term natin, no? Or sa Pinoy version. Nakikita ko sa Facebook eh. What if kung ganito daw, Pinoy version. Alright. Pinoy version. Okay. Pwede ba si Richard, lika dito. Medyo kamukha ko to eh. Dito ka, Richard. Isipin natin si Richard, siya daw si President Duterte. Ayan. Kuha ka upuan. Paano ba yung signature upo ni President Duterte? Yeah. Ganyan ka, sige, ganyan ka lang. Tapos, isipin nyo ganyan, si King Ahab during that time, nasa palasyo, siguro kumakain or may ka-meeting. Tapos, then suddenly, kunyari ako si Elijah, then suddenly, inutusan ng Lord si Elijah na pumunta sa hari. Sabi niya, Elijah, sabihin mo kay King Ahab. Sige, kunyari si President Duterte, tapos ako, sabi niya si JJ, kung sino ba, ano ba naman ako ngayon, di ba? Yung President Duterte, Tapos si President Duterte, pupuntahan ko daw. Tapos sasabihin ko sa kanya, President Duterte, magkakaroon ng tagtuyot dito sa bansa natin, mawawala na ng chicken joy, mawawala na ng only rice, mawawala na ng only gravy, mawawala ng kung ano pa man dito sa pagkain sa atin, magkakaroon ng tagtuyot. Tapos aalis ako sa'yo, bang! Ganyan. Huyo ka na bigla sa akin. Tingin mo, anong pakiramdam mo nun? Nabastos ka, right? So, ganun, salamat, palakpakan niya natin. Thank you so much sa effort mo. Alright, ganun daw yung nangyari during that time nangyari kay Elijah. Inutusan siya ng Lord na pumunta sa hari. Wow, men. Pumunta ka sa hari, tas sasabihin mo yung ganung bagay. Could you imagine kung ano yung naramdaman ni Elijah nung sinabi ng Lord, Elijah, pumunta ka sa hari. Wow. Tingin nyo ba kayo kakayanin nyo? Pumunta kayo kay President Duterte ngayon, sabihin nyo itong mga bagay na to, na magkakaroon ng taghirap, tagtuyot. For sure sa atin magkakaroon ng napakalaking doubt, napakalaking question mark kung gagawin ko ba to. Do you believe with me? Pero sabi na ni Elijah, hindi, gagawin ko to. At ginawa niya nga, at nangyari. And yun yung bakit natin nakuha yung point na nagkaroon siya ng extraordinary strength. Alright. Ito pa. During this moment, Elijah for sure, sobrang tindi na nga ng kaba niya, nanginginig na siya, mas nanaig na siya, pero you know what? Mas nanaig doon yung pagmamahal niya kay Lord, kaya niya to sinunod. Tonight, alam ko, ang bawat isa sa atin ngayon, may mga kanya-kanyang alalahanin. May mga kanya-kanyang doubt, sa ating trabaho, sa ating school, or kung saan man tayo napupunta everyday. Para sa mga, ito. Last, traditional na, no? Sa mga college student ngayon, practical, college student ngayon, this is the season na kung saan mga thesis, right? Sabi nga ng isa nating radical dito, thesis, project, yung mga terror na grades yun, terror na prop nyo na nagbibigay, parang ayaw ko ipasa, tapos sasabayan pa ng mga kaklase nyo na hindi nyo maintindihan bakit nagkakaganon. Diba? Tapos yung subject nyo na minor, na magpi-feeling major pa, sasabayan pa nun. Tama? Relate ba, mga college student lalo na? Grabe, na-experience ko rin yan. For sure, yan yung isa sa mga biggest doubt, isa sa mga alalahanin nyo today. At ito naman, sa mga high school, sige, relate ko din yung mga sa high school students. Ngayon, para napansin ko, ito yung season na kung saan naglalabas ang lahat ng grades, tama? Nakikita nyo na lahat yung results ng first grading nyo. May mga mapapalad, meron ding hindi ganun kapapalad. Nasa top yung iba nasa hindi. Pero you know what? I do believe, yung doubt, na sabi nyo, kakayanin ko ba? Kung yung una, di ba, inisip nyo, kakayanin ko ba ya? Pero ngayon, nasa top kayo.
I tell you, kapatid, katulad na nangyari kay Elijah, na inisip niya na akala niya hindi niya kaya, sa mga college student, akala niyo hirap na kayo, remember this. Katulad ng nangyari kay Elijah, pusuan mo kapatid at mapagtatagumpayan mo to. Amen? Amen. Come on, pwede na ba natin palakpakan si Lord? At meron akong verse na hinanda doon. Niremind ako ni Lord habang nire-ready ko yung point number 1. In Jeremiah 33 verse 3. Read it with me. Sabi dyan, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Kanina tinanong ko kayo, may mga alalahanin ba tayo? For sure meron, nabanggit ko nga na kanina, relate na kayo eh. Pero you know what? Sabi sa Bible, lumapit daw tayo kay Lord and magpapakita siya ng mga great at mga hindi mo ini-expect na bagay. Sarap nun, di ba? Amen? Meron pa. Sabi dito sa Isaiah 41 verse 10. Again, Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Same with Philippians 4:13, right? Kung ngayon, nasa sitwasyon ka na mga downfall mo ngayon, may mga bagay ka inaalala, kaya ko ba to or kakayanin ko ba to? Ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo, kapatid, kaya mo to. Sabihin mo rin sa katabi mo, kaya mo yan. Always remember, kasama natin ang Lord. Kaya pwede mo sabihin lagi, kaya ko to. Tsaka wag mong iisipin na mag-isa ka. Kasi si Lord laging nasa tabi mo. Point number 2. It moves mountain. It moves mountains. Alright, ano ibig sabihin dito, Kuya JJ? Alright. It moves mountains. Si Elijah po ba, Kuya JJ, nagpa-move ng mountain? I'll tell you, hindi. What I mean here, yung mga imposible, naging posible. Through prayer. Sige, example natin yung life ni Elijah. Okay, natapos na yung time na kung saan sinabi na ni Elijah kay King Ahab na, Presidente, King, magkakaroon kayo ng tagtuyot. And then eventually, umalis na si Elijah. Saan pumunta si Elijah during that time? Pumunta siya sa Zarephath. Pumunta siya sa lugar na yon at doon siya nag-stay habang nagkakaroon ng tagtuyot. Okay, ano natagpuan ni Elijah doon sa Zarephath. Nakakalito. Zarephath. Doon nakita niya at nakilala niya ang isang pamilya. Isang widow, at isang bata, isang anak niya. Alright. Ano nangyari? Nagkakaroon na nga ng tagtuyot. Tama? And do you know, ganito ang request ni Elijah? Tagtuyot, no? May request ko to si Riza. Halika dito. Siyempre babae. Halika dito. During that time, ano ina-expect niyo kung tagtuyot ang isang bansa? May ina-expect ba kayo? Marami ba kayo ina-expect? Do you think magbibigay sa inyo ng buffet? Do you think mag-expect ba sa inyo ng something na bongga? Wala, for sure. And something like this yung ginawa ni Elijah. Dito ka, nak. Usog ka konti dito. Siyempre, kunyari siya yung balo. Tapos sinabi ni Elijah, siyempre, yun ang inutos ng Lord kay Elijah habang nagpe-pray si Elijah. And then sasabihin ko sa'yo, Riza, pahing pagkain, pahing tinapay, tagtuyot. Anong tingin mo sasagot mo? Wala po. Wala po. Pero totoo yun. Marahil ganun nga talaga yung sagot niya. Pero you know what? Salamat. Palakpakan naman si Riza. Privilege daw yung nasa harapan. Ayun. And you know what? Ang sagot ng balo, sagot niya, wala po. Actually, ang hiningi ni Elijah is bread. Pero ang sinagot ng balo, sorry po, wala po akong tinapay, wala po akong pande Manila. Meron lamang po ako dito harina at oil. Tapos sinabi ni Elijah, grabe no? Sinabi pa niya, okay lang yan, sige pwede na yan. Di ba? Pero you know what?
hindi lang yun yung sinabi ng babae. Meron lamang po ako ditong harina at langis. At after po nito, pwede na po kaming mamatay. That's the exact word na sinabi ng balo. It means walang-wala na siya. Walang-wala. Zero. Bokya, kapatid. Pero you know what? Sabi ni Elijah dun sa balo, do not be afraid. Do not be afraid. Gawin mo lang ito. At hindi ka na mauubusan pa ng supply hanggang sa matapos ang tagtuyot. Sabihin nyo nga, wow. You know what? The exact na nangyari during that time, after mag-prepare nung balo ng tinapay para kay Elijah, nung pagkakita niya sa jar niya, nung pagkakita niya sa halagyanan niya ng flour, di na to naubos. May tanong ako sa inyo ngayon. Sino dito ngayon yung parang naka-experience ka ng medyo sabihin natin, ito yung season na kung saan medyo hirap, salat, wala gaano makain. I know some of us here may mga na-experience ganon. Siguro hindi ko na pataas yung kamay, pero you know kung sino kayo. Right? Ito sinasabi ng Lord sa ating lahat, sa mga nakaka-experience ng mga ganon. Kapatid, do not be afraid. Huwag kang matakot. May magandang plano ako sa'yo. Sumunod ka lang, anak. Ito pa. Alright. Sabi sa Philippians 4 verse 19, sabi dito, word for you. Sabi dito, and my God will meet all your needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. Kaya kapatid, kung feeling mo nagkukulang ka, hindi ka magkukulang, kapatid. Si Lord, bibigay niya lahat sa'yo. Alright. Ano pa? Paano ko nasabing it moves mountain? Alright. Okay, nag-stay si Elijah doon sa balo na kanya pinapakain. Siyempre, marami na silang pagkain, kumakain na sila lagi. May tinapay na, may oil palagi. At ito pa nangyari. Siguro after a few years na lumipas, siyempre medyo lumaki yung bata, nagkaroon ng sakit yung bata na tinutuluyan ni Elijah. Ang nangyari is, nagkaroon nga ng sakit at ikinamatay ito ng bata. Sa tingin nyo, ano mararamdaman nyo? Yung balo, kasi nasabi ng balo sa Bible, dumating ka lang dito, naka-experience na kami ng ganito. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Ganon ang na-experience ni nung balo habang nandoon si Elijah. Kasi ang tingin niya, malas Elijah during that time. Although na parang naka-experience siya. Pero dahil nga namatay yung anak niya, yun na nga naramdaman niya. And you know what? Anong ginawa ni Elijah? Sabi ni Elijah during that time, wait lang. Ito sabi niya. In 1 Kings 17:20-22, itong ginawa ni Elijah. Kinuha niya yung bata at dinala niya sa upper room, sa kwarto daw ng bata. And he said this prayer in 1 Kings 17:20-22. And he cried out loud to the Lord, Lord my God, have you brought tragedy even to this widow I am staying with by causing her son to die? Then he stretched himself. Nag-stretch hand daw siya. Sabi dyan, out of the boy 3 times and cried out to the Lord, Lord God, Lord my God, let this boy live. And return his life to him. And you know what? The rest is history. Nabuhay nga yung bata. Wow. Amazing, right? It moves mountain. Yung imposible, naging posible. Kung sa kalakasalkuyan, di ba? Parang isipin natin, namatay na siya eh. Wala na siyang hininga. Wala na siyang pulso. Pero nagkaroon ng hininga, nagkaroon ng pulso after he prayed. Ibig sabihin, the Lord answers the prayer of Elijah. May tanong ako sa inyo ngayon. Sino dito na ngayon yung nakaka-experience ka naman na, kanina nakwento natin, di ba, yung bata, nagkaroon siya ng sakit. And today, gusto ko malaman, sino gusto ng prayer of healing? Hindi man para sa'yo, kung para sa pamilya mo,
or even sa mga minamahal mo sa buhay mo, lola mo, or even isang malayong kaibigan, kapitbahay mo dati, gusto mong pag-pray, meron ka bang kilala? Kung meron kang gusto ipag-pray, pwede mo ba itaas ang kamay mo? Let's pray. Let's pause for a while and let's pray. Father God, we do believe, Father God, yung healing na ibibigay mo sa may mga sakit karamdaman, Lord, na aming mga mahal sa buhay. Ngayon pa lamang, Lord, we claim it, Father God. We declare healing in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God, pagkat alam po namin na sinagot nyo na po ang aming prayer just like what you did on Elijah's prayer. Thank you, Father God, in Jesus' name. And everyone will say, Amen. We are healed. Amen? Come on, let's give Jesus praise. And lastly, kung bakit ko nasabing it moves mountain. Ito yung isa sa mga pinaka-amazing na ginawa ng Lord sa buhay ni Elijah. Alright, dumating na yung time na kung saan sabi ng Lord kay Elijah, after 3.5 years, after 3.5 years na tagtuyot, sinabi na ng Lord kay Elijah, anak, pumunta ka na ulit kay King Ahab. Present yourself. E di, dumating na nga yung time. Lumapit na siya kay King Ahab. Siguro ganyan pa si Elijah. Sabi niya, King Ahab. Parang sinabi niya na, kung patunayan, kasi hindi ko nabanggit to. During that time, King Ahab worshiped other God. Pangalan nga nun is Baal. And syempre si Elijah, he's serving our God, the God of Israel. And nangyari na nga, pinatunayan niya, sige nga, King Ahab, kung Diyos talaga yan sinasamba nyo, bakit hindi natin patunayan sa oras na to, sa moment na to? Sinabi ni Elijah during that time. Sige, pumayag si King Ahab. Sige, deal ako dyan. Sabi ni Elijah, patawag mo lahat ng 450. Again, 450. Yun yung prophets ni Baal. Yun yung meron sila na parang sinasabi sa atin, kung katumbas nun sabi natin, pastor. 400 the prophets din ni Baal yung katumbas. Pero si Elijah during that time, iisa lang siya. Again, 1 versus 450. Sabi, ganito ang naging competition. Sige, paano natin papatunayan, Elijah? Sabi ni Elijah during that time, sige, magdala kayo ng bull, ng toro. Nakakita na ba kayo ng toro? Yung mga ginagano-ganon. Yun. E di syempre, nagdala na. Sabi ni King Ahab, sige, padala ka. E doon nung pinadala na, sabi na, nung nagkaroon na ng bull, sabi ni Elijah, ganito ang mangyayari. Kung sino ang makakapagpaapoy sa sacrifice natin na to, ng mga bull, pero ang magpapaapoy dyan is your God. Sa'yo si Baal, sa akin si Lord. And nag-agree. Nag-agree doon si King Ahab, 450 kami. Siguro mas madidinig yung prayer namin. Dami namin isa lang siya. Sige, deal. Hindi syempre, payag na payag kaagad si King Ahab during that. Okay, sinimula na kaagad. Partida, ganito na ang ginawa ni Elijah. Sige, una na kayo. Hindi pinauna niya na sila King Ahab, 450. Ang ginawa nila, they worship Baal, nagsasayaw, nagkakanta, at up to the time na parang sabi nga doon sa Bible, dumating ang afternoon, late afternoon. Ibig sabihin, umaga hanggang tanghali, nag-worship sila. Sabi, Baal, paapuyin niyo tong offering namin. Baal, sagutin niyo ang aming prayers. But, walang sagot ang Diyos nilang si Baal. Up to this time, sabi na ni Elijah during that time, ganito, ano nangyari sa Baal niyo? Tulog? Ano nangyari? Baka naglalakwat siya pa, gisingin niyo or tawagin niyo. Nangaasar na si Elijah noon. Kasi wala eh. Up to the time na parang talagang alos magpakamatay na yung prophets ni Baal. Mababasa niyo yan sa chapter 18 ng 1 Kings. Hindi,
E di dumating na nga yun, hanggang sa napagod na sila kasi ubos-ubos na siguro yung dugo nila, ilang saksak na meron sila sa katawan eh. E di ito na. Ganito ginawa ni Elijah during that time. Nung turn niya na, ang ginawa niya, nag-rebuild siya nung altar. Kasi yung kay Baal, may nakaset na eh, may altar sila, pero kay Lord, wala. Wala. And then, ito, ginawa ni Elijah, nag-rebuild siya ng altar ng Lord, inayos niya yung mga bato, siguro, ganyan, oh. Kasi malaki, bull yun eh. Ganyan. And then, nilagay niya yung bull, tapos naglagay siguro siya ng maraming kahoy. At ito pa ginawa niya, naghukay pa siya ng hindi naman siguro ganun kalalim yun, pero naghukay pa siya sa paligid ng lupa. Parang siguro, lalagyan niya pa ng tubig. Pinalagyan, actually ganun yan. Pinalagyan niya pa ng tubig yung sacrifice. Ibig sabihin, binasa pa. Ang deal nila is gustong paapuyan, pero ang ginawa ni Elijah, binasa niya pa. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, but I know 3 or 4 times. Ibig sabihin, ang daming beses binasa. And you know what? Siyempre, dumating ang time, nag-pray si Elijah. Sabi ni Elijah sa prayer na yun, ito ang prayer niya. Mababasa natin ito sa 1 Kings 18 verse 36. I don't know kung nandiyan to, pero kung nandiyan to, read it with me. Sabi dito, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Again, stepped forward and prayed. Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things as your command. And eventually, boom! The fire of the Lord shut the sacrifice. Talagang nagliyab. Say with me, do you amaze with that? Grabe, di ba? Nag-apoy. Merong isang malaking apoy na sumunog doon sa sacrifice na hinanda ni Elijah. And after that happened, lahat ng tao doon nakakanganga, for sure. At sinabi ni Elijah, the Lord, our God of Israel, is the real God. And eventually, ang nangyari, pinatay niya lahat ng prophets ni Baal. Do you think it can move mountain, yung prayer ni Elijah? Grabe, di ba? Nag-pray lang siya. And the Lord hear his prayer. You know what, mga kapatid? Kung iisipin natin mabuti yung ginawa ni Elijah, sa offering na kanyang hinanda, parang nakakatawang isipin na binasa niya pa to. Tama? Tsaka siya nag-pray kay Lord at hiningi niya yung offering na yun para mag-apoy. But you know what? Ang dahilan kung bakit talaga ginawa ni Elijah yung pagsunog, yung pag-compete na yon, kasi nakalimutan na nila si Lord. Yung mga prophets si Baal, nakalimutan na nila si Lord na siya talaga ang tunay na Diyos. At eventually, nung nakita talaga nila kung gaano ka-amazing si Lord, nagbago ang lahat. May tanong ako sa inyo. When you know the Lord, nung nakilala mo sa Lord, may nagbago ba sa buhay mo? May malaki bang nagbago sa buhay mo? Or siguro bago mo pala nakilala sa Lord, pero ngayon pa lang for sure sinasabi ko na kapatid, our God is a great God. Kaya niyang baliktarin ang buhay mo from this up to this. Galing sa maliit, itataas ka niya. Kung dati nasa paanan lang ang level ng buhay mo, kapatid, sabi ko sa'yo, the Lord will level you up to this top. And it will really move you. Ngayon,
Meron akong verse na sasabihin ulit sa inyo. Alam ko, nabasa natin to kanina. Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to His riches and glory." Indeed, our God is a great God. Amen? Nothing is impossible with Him. Amen? Kapatid, lagi kang maniwala doon. Believe that God is great, that God is with you, and nothing is impossible with God. Amen? Come on, let's give Jesus praise. And third point, last point. Ganito. Ano yung third point natin? Restoration. Okay, bakit tayo nag-come up sa restoration? During that time na napatay na lahat nung prophets si Baal, ganito ang nangyari. Nalaman ni Jezebel ang nangyari. Si Jezebel ay asawa ni King Ahab. Galit na galit si Jezebel at ang sabi ni Jezebel, nagpadala siya ng messenger kay Elijah na sabi ganito, ipapapatay kita. Hindi ko nabanggit kanina, after paapuyin ng sacrifice ng Lord, after that, natigil nga yung tagtuyot at umulan sa kanilang bansa at doon na ibig sabihin na break ang tagtuyot. So akala ni Jezebel, yung prayer ni Baal ang nakadinig sa kanila. Pero nung sinabi ni King Ahab nga yung nangyari, nagalit siya, galit na galit. Nakaka-imagine ba kayo ng babaeng galit na galit? Actually, mas daig ng mga babaeng lalaki magalit, di ba? May mga ganun pa yan, di ba? Wala pa ako tinuturo, ah. Di ganun na nga. Di ibig sabihin, nung nakita niya na nung narinig na ni Elijah yung message ni Jezebel, grabe. Natakot siya. You know what, alam niyo ginawa ni Elijah? Tumakbo siya sa wilderness. Kayo ba, pagka may narinig kayo na sasabihin sa inyo, ipapagpatay kita. Pagka nakita kita. For sure, lahat tayo tatakbo sa takot. Makakaramdam ka, di ba? Papatay ka. Ganun na nga nangyari. Tumakbo si Elijah. Papunta sa wilderness hanggang sa napagod siya. 1 Kings 19 na siya. And then, nung napagod nga siya, nakatulog siya sa wilderness. And you know what? Sinabi ni Elijah during that time, tumatakbo siya. Lord, ayoko na! Take my life. Yun ang exact word na sinabi ni Elijah. Take my life, Lord. Kunin niyo na lang buhay ko. Wala akong kwenta. Binigay ko na nga sa akin lang lahat, pero hindi pa rin ganun, Lord eh. Hindi pa rin sapat, Lord eh. Ganun na nga ang nangyari. Pero you know what? Kahit yun ang ang mga sinasabi ni Elijah during that time na tumatakbo siya, you know what? Ganito ang response ng Lord. Nung napagod si Elijah, pagod na siya. Habang napagod na siya, nakatulog si Elijah. And you know what? Kung ano ang ginawa ng Lord kay Elijah? Nung nakakatulog si Elijah, nagpadala ang Lord ng angel niya. Tinatap sa Elijah, sinasabing, get up and eat. Get up and eat. 2 beses. Hanggang sa nagising nga si Elijah, sino yun? Tapos pagkagising niya, meron sigurong hot choco and pancake. Ganon. Ganon, pagkagising ni Elijah. Nagulat siya. You know what? Isang revelation dun sa akin ng Lord. Kahit ilang beses natin layuan ng Lord, ang Lord lagi lang siya nasa tabi natin. May present pa para sa'yo. Ang galing, di ba? Every time we think about na parang lumayo kay Lord, you know what? Hindi lalayo ang Lord sa'yo. Lagi siyang nasa likuran mo, lagi siyang nasa tabi mo, yakap-yakap ka pa rin, kahit ikaw parang, bitawan mo ako. Lord, hindi niya gagawin yun. Yakap-yakap ka niya lagi. Ang sarap ng pakiramdam ng ganun, amen? At hindi lang natatapos doon, yung scenario na yun. Isang part pa lang yun ng restoration.
You know what? After na mangyari, okay, na-restore na sila, binigyan na siya ng pancake, bati na sila. Tapos, inutusan siya ng Lord na pumunta sa, wait lang. Hindi ko siya makita. Anyway, inutusan siya ng Lord na pumunta sa isang mountain. I forgot the name of the mountain. Kung saan ganito. Horeb. Basta something like that. Inutusan siya ng Lord doon. And then, ganito ang nangyari. Siyempre, okay na nga sila. And, you know what? Nag-reveal ang Lord kay Elijah. Nagkaroon ng malakas na apoy, nagkaroon ng malakas na earthquake, nagkaroon ng malakas na hangin. Pero, after that, a very soft whisper. Whisper nga, di ba? Yung bulong na narinig sa tenga ni Elijah. And that is the Lord. You know what? Ano sinabi ng Lord? You know what? Ano sinabi ng Lord? Sabi ng Lord, Elijah, what are you doing here? And then sinagot ni Elijah, Lord, kasi ganito eh. Ginawa ko naman ang lahat nga sa kanila sa bansang yun. Pero tinakwil pa rin nila ako, gusto pa rin nila ako ipapatay. Okay, sinagot na siya ni Elijah. And you know what? Ganito naman ang reply ng Lord. Again, tinanong siya ng Lord, Elijah, what are you doing here? Inulit ng Lord yung tanong. At syempre, yun ulit yung sinagot ng Lord. And you know what? One part of the restoration na ginawa ng Lord kay Elijah, isang Lord, gusto niya kausap sa Elijah. And same to us. And same to us. You know what? Ang Lord gustong-gusto niya tayong kausap. As in, gustong-gusto niya tayong kausap. And that revelation na ginawa ng Lord, kasi di ba nga, ano ibig sabihin? Pagka pinaulit-ulit, ibig sabihin, importante. Right? Kayo ba? Di ba, kunyari, may mga tao talaga, di ba, makulit, tanong mo na tanong, paulit-ulit yung tanong. Pero ibig sabihin, di ba, gusto niya ng attention, gusto niya ng sagot. Ganon din si Lord, gusto niya rin gusto niya ng attention natin. One way para magawa natin yung communication kay Lord is through our prayers. Say it with me, prayers. Lastly, tanong ako, sino na nakapag-pray dito? For sure, most of us here nakapag-pray na. Or all of us here nakapag-pray. Bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo mag-pray. Maliit pa lang tayo, may kabisado na tayong prayer. Pero you know what? Come to think of this. May mga times talaga tayo sa ating, aminin natin or hindi, may mga times talaga na maraming beses tayo nakalimot kay Lord, right? Maraming times na nabaliwala natin siya, nasa isang tabi lang natin siya. Pag busy tayo sa work na lang iniisip natin hanggang sa matulog tayo. Pag busy ka sa school, projects na lang, Lord, saka ka na, Sunday, marami kaming practice eh. Lord, kailangan ko ng grades, Lord eh. Lord, saka na. But you know what? The Lord wants that attention. Kahit gaano ka busy, kahit gaano anong pag ginagawa mo, the Lord wants to hear you. Hindi man prayer yung sabihin mo, magkwento ka, Lord, actually, nahihirapan po ako eh. Ang dami kong ginagawa. The Lord appreciate it. Kaya today, let's ask for forgiveness sa mga pagkukulang natin kay Lord. And for sure, hindi niya tayo babaliwalain. I have this verse for you. In Mark 11:24-25, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it,
and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. You know what? Isang lapit lang natin kay Lord, handang-handa siyang makinig sa'yo. Handang-handa siyang yakapin ka. Handang-handa siyang, oo anak, naintindihan kita. Yes, alam ng Lord ang lahat ng nangyayari sa atin. Given na yon. Pero you know what? Again, I repeat, gusto ng Lord na tayo lumalapit sa Kanya. Meron yung verse sa Bible na sabi dito, in James 4 verse 8, in this first sentence, sabi dito, come near to God, and He will come near to you. Hindi sinabi sa verse na the Lord will come near to you. Pero sabi dito, the Lord, we must first come near to God bago siya lumapit sa atin. Kaya tonight, as we pray, let's ask for forgiveness. Let's ask for restoration. Tsaka yung simpleng prayer na, Lord, payakap naman. Let's pray that prayer. Come on, let's bow down our heads and let's pray. Personally, mag-pray ka. Okay, Lord, dwell everything you want to say to the Lord. Thanksgiving, confession, yung mga gusto mong sabihin galing sa puso mo, this is the perfect time, kapatid. Go on. Yes, Father God. Lord, yakapin niyo po kaming lahat, Father God. We long for your presence, Father God. Thank you, Jesus. And all God's people say, Amen and Amen. Come on, let's give Jesus praise. And before I end, may iwan ako 2 verse sa inyo. Sabi sa Matthew 11:28, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Kapatid, lumapit tayo kay Lord. And siya na ang bahala sa lahat. And last verse, kung si Elijah naka-experience ng mga great things, ng mga impossible things, na hindi natin inakala. You know what? I'll tell you this. Yung God na pinag-prayan ni Elijah way back, many years back, siya din yung Diyos natin, pinag-prayan natin ngayon. Hebrews 13:8. Jesus is the same yesterday, tomorrow, and forever. Kaya kapatid, let's keep on praying. Let's keep on praising God. Huwag natin siya kakalimutan kahit na sobrang hectic na schedule natin. Alright? Amen? Masaya ba kayo nagpe-pray kayo? Tandaan natin, mas masaya si Lord every time we pray. Come on, let's give Jesus praise. Alright. Pwede ko ba makita lahat ng aming mga bisita? Yung may mga VIP stickers dito for tonight.
Thank you so much for that hand, Kuya. Thank you so much for that hand. Thank you so much, Kuya, for that hand. Alright. Meron akong, meron akong share sa inyo. Tinatawag namin tong ABCs of a good life. ABCs of a good life. Simple lang, as in A, B, C. Ano ba yung A? Admit you sin against God. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Ibig sabihin, wala ni sino man nakaabot sa glory ng Lord. Kasi ang Lord, hindi siya nagkasala. Pero ang mga tao, nagkasala tayo eh. Kaya tayo na-fall short sa Kanya. And B, believe that God loves you. Yes, kapatid, God loves you. And Jesus died for you. Sabi dyan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Magkakaroon daw ng buhay ng walang hanggan. Lahat ng maniniwala sa Kanya. Maniniwala sa Kanya na mahal ka. Lahat ng naniniwala na ang Lord ay namatay para sa'yo. And see, confess. Sabi dyan, confess Jesus as your Savior and Lord. Sabi sa Romans 10:23, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised from the dead, and you will be saved. Kapatid, ang kailangan mo lang gawin daw is confess. Sabihin sa mga bibig mo na ang Lord ang iyong tagapagligtas, na ang Lord ang iyong Diyos. At ang sabi doon, you will be saved. In another verse from the Bible, sabi sa John 1:12. Sabi dyan, yet to all who did receive Him, to those who believe in Him, He gave the rights to become children of God. Kaya ngayon, kapatid, sa aming mga dear VIPs, so may mga sticker dito, I have one challenge for you. That ABC na ginawa natin, that we should admit that we have sinned against God, that B, believe in your heart that God loves you, mahal ka ng Lord, at namatay siya para sa'yo. Oo, para sa'yo. And C, confess with your mouth that Jesus is your Lord and Savior. May challenge ako sa inyo, our dear VIPs. If you want to pray this prayer, tanggapin si Lord sa buhay natin as your personal Lord and Savior, ang kailangan mo lang gawin is to do this prayer. Magbibilang lamang po ako ng 3. And if you are very willing, sabi sa puso mo, oo, Lord, tatanggapin kita. Kung sinisigaw to ng puso mo, bibilang ako 3 at tataas mo lang yung kamay mo. And if you are ready, I'll count 1 to 3. 1, 2, 3. Thank you so much for that hand, Kuya. Thank you so much for that hand, Ate. Thank you so much. Is there anyone who wants to accept Jesus? Thank you so much for that hand, Kuya. Thank you so much for that hand, Kuya. One last request. Isa na lang po, mga kapatid. Pwede ko po ba kayong maanyan dito sa harapan? Thank you so much. Thank you so much. Come on, church! Harap po kayo sa akin. Harap po kayo sa akin. Lapit po kayo. Hello, ate. Hello, kuya. Hello po. Harap lang po kayo sa akin. Harap lang po kayo sa akin. Good job. Ayan, okay lang po dyan. Dyan na lang po. Sige. Lapit po kayo. Alright. Sabi dun sa ABCs of ABC, sabi dun, ABCs of a good life is we should admit and believe and confess. And right now, we will pray that prayer. Magpe-pray tayo. Pero make sure daw, yung prayer na nasusundan nyo sa akin, pero gawin nyo daw na mismo kayo rin, galing sa puso nyo, binabanggit yung prayer na yon.
Okay po ba tayo doon? Clear po ba? Alright. If you are very ready, pwede po tayong pumikit, yumuko. Mga radicals, samayan niyo kami sa prayer. Say with me, Lord, marami po salamat sa araw na ito. Na-admit ko po, Lord, na nagkasala ako laban sa inyo. At Lord, naniniwala ako na namatay ka para sa akin kasi mahal mo ako. Kaya Lord, iniimbitahan po kita pumasok sa aking puso. Maghari kayo. Kayo po ang aking maging personal Lord and Savior. Amen. Amen. Yeah. If you really pray that prayer, kapatid, sabi ko sa inyo, your name is written in the book of life.